Hello, 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 hello mga ka-Sunset Moments. Andito po tayo ulit sa ating talakayan. Ha? Ubus na pala yung ginseng tea ko. Okay. Ano po ang magandang tatalakayin natin ngayon? Ha? May isa akong kaibigan na mga 1 or 2 Saturdays ago ata. Saturday ngayon, ano? I think last Saturday. Na, kumbaga, nagpalipalitan kami ng kuro-kuro tungkol sa isang proyekto nila. Parang chaplain kasi siya sa isang military group, Philippine Army, na kung saan doon siya nagbibigay ng mga pagpapahalaga, mga values education, kumbaga. Andun na rin yung mga spiritual aspect or God-centeredness para sa mga decision making ng mga head ng mga officials or officers ng kanilang mga grupo ba, tropa ba, or brigada. And magandang nagiging pangyayari. Isa nga nung last Saturday, nabanggit niya sa akin na meron na silang programa na bloodletting. Ito po, ang bloodletting ay ang pagdodonate ng mga voluntary, na magdodonate yung tao. Na kumakati na naman itong ilong ko na lang sa rhinitis allergy. Pasensya na po. Pero maganda po ang araw ngayon, 17 degrees. Kaya nasubukan kong buksan yung isang bintana sa kabila para may fresh air naman. So bloodletting, and they're inviting volunteers na mag-donate ng dugo. Voluntary rin lang naman yun. At saka tinitingnan ng mga doctors kung healthy ba yung tao, kung ano ba yung blood type niya. May mga ganyan kasi, A, B, AB, O, or may mga grupo-grupo din ng dugo. Hindi lamang types, kundi grupo ng dugo. Merong O+, O-, A+, A-, B+, B-, mga AB+, minus, ganon, O+, A+, mga ganong grupo ng dugo. Pero of course, yung mga nangangailangan ng dugo, dapat compatible sila, magkaparehas yung type ng dugo nila. Yun naman ay sa mga physical na pangkalusugan, kumbaga. At yun din ang isang mga kailangan talaga, lalo na sa mga nagpapaopera, mga na-aksidente, nabaril ba ng bala, nakunan ng dugo o kukunti na lang yung dugo, kailangan ng mga ganon. Pero, isang nakita ko nga rin, mga military men yun may daladalang baril yun pumuputok, namamaril yun. Kumbaga, kalaban nila buhay ng tao. Pero, of course, for protection naman yung kanila. Protection sa sovereignty ng bansa, sa mga manunupil, mga rebelde, ganun. Pero ang karamihan nga kasi, ang tingin na lang nila sa mga sundalo, yun, nasa bundok, at pinapatay yung mga rebelde, mga NPA, or kung ano-ano pa. Pero sa programa nila, sagip buhay yung programa nila. Hindi nila gustong may mamamatay, kundi gusto nilang mabuhay yung mga nangangailangan. Kaya meron silang bloodletting programs. And sabi ko, ang ganda-ganda ng programa nila. Dapat nga lang tulungan. O mag-volunteer doon. Ako type O ako, pero hindi na ako pwedeng dahil sa karamdaman ko nga, sa kalusugan ko, hindi na rin ako pwedeng mag-donate ng dugo. And yun, mga malulusog, marami rin akong mga kaibigan, mga pastors, mga teachers, na kahit estudyante, nagdo-donate din sila ng mga dugo nila para maisalin doon sa mga nangangailangan.
Ah, pero ang isang tinitingnan ko rin, no, hindi lang yung kalusugan ng isang tao, kundi pati na rin yung kalusugan ng mga nasa surroundings mo, nasa paligid mo. No? Ano po? Kasi nga, okay, tubig eh. Katawan ng tao, 75% tubig. Ang Pilipinas din naman, ilang isla yan. Napapaligiran niya ng tubig talaga. Kaya, kumbaga sa ating bansang Pilipinas, hindi lamang bansa, kundi parang isang katawan na rin ng tao na nangangailangan din na magandang kalusugan. Na? Tulad halimbawa, yung pinuno, andun yung ulo mo, marunong tumingin, marunong makinig, na lumalanghap at na nagsasalita. Kaya ang pinuno ng bansa ay yung ulo na dapat malusog din siya. Sa decision making niya, mental health niya dapat maganda. Ha? May mga kamay-kamay siya. Naku, pwede niyang tumuro siya, no? Or umawak siya at kikilos siya, gagawa siya kung ano-ano. Gagawin niya, maglababas siya o magluluto, magtuturo. Kamay niya yun. Sisi niya siya, doon no? Tirahin mo yun. Tulungan mo ito. Doon ka tingnan mo nga doon. May narinig ako doon na may bangayan daw doon. Na? Kailangan daw nila ng paralan. May binagyo rin daw doon. Tingnan mo nga. Yung mga utu-utos na gagawa ng katawan. Mind and body unity. Kaya kung meron kang left and right na mga kamay, doon din sa paa, lalakad, tatakbo kung saan pupunta, na dapat lang sa tamang landas naman. No? Huwag pupunta sa mga maling gawain, maling lugar. No? Ito ngayon, ang kalusugan, ang kabutihan na ang nasa ng paligid natin. Kailangan natin ng preskong hangin, maganda o sa mabuti, malinis na tubig, no? Pagkain, no? Bigas, no? Pagkain, transportation, no? Pero ito ngayon ang isang sensitibong bagay, yung namumuno, no? Kasi yung kanang kamay, kontrolado na kung sino-sino. No? May mga businessman ba rito, ibang grupo dito, politika ba, or durugista ba, simbahan ba, yung nagbabangayan, or halos hindi na matimbang-timbang ng isip ng pinuno kung ano ang pagbibigyan niya. Kaya nasa influensya na rin siya sa palibot niya kung sino talaga ang dapat niyang hindi lang po problemahin, kundi unahin sa solusyon, at mabigyan ng magandang desisyon. No? At kung ano man ang ituturo niya, iuutos niya, dapat para sa kagandahan ng lahat. Hindi lamang para sa isang parte o isang side, kundi sa pangkalahatan. Dito dapat ang magandang pamumuno ng isang leader or sa liderato para sa magandang soberentiya, gobyerno ng isang bansa. Pakikitungo rin sa ibang bansa, international, dapat tingnan rin niyang mabuti. Hindi lamang yung makakatulong ka sa kabila pero ikaw naman dito, purdoy ka rin pala, nangangailangan rin pala ng tulong, makikigera ka doon, kanyo, nuklear ang kanya, sa'yo naman, ano naman ang meron sa'yo? Walis ting-ting na parang pang ano lang. Dito, kailangan nating balansin talaga kung ano ang karapat-dapat para sa ating kapaligiran. Hindi tayo dapat na desisyon na lamang dahil sa ito, sinabi ng ganito, sinabi ng ganoon, nai-influensahan ka. Although gusto ka ng taong mamuno, pero dahilan sa paligid mo, mga taong nasa palibot mo, nai-influence ka. Ganon din sa teachers. Dami rin nai-influence diyan. Bagsak na nga yung tao, yung estudyante, pero nakikisuyo sa'yo kung ano-ano.
No? Kaya sometimes may naawa, binigyan na lang ng incomplete grade. No? Ako meron ako talagang nagiging experience dyan. No? Incomplete para hindi na siya habol-habol sa akin. Tapos, no, pagkukuha na siya ng grado, completion form, o ito, test paper, no, ulitin mo yung final exam mo. Hmm? Kung may pasa mo yan, bibigyan kita ng grado. No? Ganun na lang. No? Ang isa rin lang naman na ano ko doon, para hindi na masyadong magulo-gulo, makita pa ng mga kaklase niya na, uy, lumapit si ganito, oh. Nang bobo ba naman yon? Baka pagbibigyan niya ni maestro. No? Kaya, bibigyan ko na lang siya ng incomplete INC. No? Bago ko bigyan ng 5 para wala na maraming sit-sit burit-sit, no? And then okay, no, before enrollment you can come with me or yes, no, and you go to my office. Pagdating niya sa office, bigyan ko ulit siya ng final exam. Ulitin mo yung final exam mo. Alam mo na kung ano ang mga questions diyan ka sa harap ko. Tingnan natin kung makaya mo ba yan. Then, let it go. Kung bagsak siya, bagsak. Sorry, Day. Na? Hindi mo ginalingan. So, enroll mo na lang ulit. No hard feelings. Ganon. No? Maganda lang, mental health. No? Mindset na para sa maganda at ikauunlad talaga ng edukasyon ng tao. Para naman sa lipunan, gobyerno, dapat maganda ang pakikitungo mo sa lahat-lahat. Ha? Ganun lamang po. Ito po si ating Sir Cutaylo sa ating, ano bang weather ngayon? Ngayon po, ito po sa ating dapit hapon ang ating sunset moments. Si Sir Cutaylo po ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po na have a nice weekend.